asylum ni Atty. Harry Roque sa ibang bansa sa The Netherlands ay gusto umanong harangin ng Department of Justice Boying Rimulya. Kaya ngayon ay nag-file ng kaso kay Atty. Harry Roque at ito umano ay gagamitin para arestuhin itong si Atty. Harry Roque at pipilitin na makauwi sa ating bansa. Pipilitin na ma-deport umano itong si Atty. Harry Roque. Ngunit ito po ay pinagtawanan lamang ni Atty. Harry Roque. At para po sa kilalang batikang abogado, international lawyer at dating tagapagsalita ni President Duterte, ang kanilang ginagawa ngayon, yung panggigipit niya, yung pagiging konektado niya sa mga Duterte at itong kasong i-final ngayon sa kanya, no, ay gagamitin niya nakaragdagang rason, no, para maaprubahan at mapabilis maaproba ang kanyang asylum sa The Netherlands. So pakinggan po natin ang sagot ni Atty. Harry Roque sa mainstream media. Lumabas yung arrest warrant from the court. Susunod daw po yung Department of Justice sa government ng Netherlands to inform them na meron na daw po kayong pending na warrant of arrest. Reaction niyo po on that, sir? Gawin nila yon kung gusto nilang gawin. Sa Timor-Leste nga, hindi na sila nagtagumpay sa kaso ni Arnie Teves dito pa kaya sa Netherlands na pinagyayabang nila na they're the capital of human rights and the rule of law. Kahit anong pagtutol po nila, yan ay magiging prueba pa na talaga namang merong unjust prosecution dahilan para talagang matuluyan ng mag-grant ang aking asylum. So maraming salamat din sa kanila dahil ito nga ay mabuting pangyayari, wala nang kaduda-duda ngayon mag-grant ang aking asylum. So yun, alam mo, parang nagbubumirang yung mga ginagawa nila ngayon kay Atty. Harry Roque. Dahil imbis na mapasama, kagaya sa example, no, itong sa issue ng pulburon, di ba? Na di umano'y gumagamit ng pulburon, itong si Marcos Jr., sinasabi nila na fake at AI daw po ito, ang video ito. So, anong gagawin natin? O, sige, maniniwala na po tayo, no? Maniniwala na po tayo na AI ito, na fake ito. At least, napanood natin, no, na sumisinghot ang isang Marcos Jr. doon sa sinasabi nilang fake na video. So, okay. Fake kung fake. At least nakita na po natin, no? Pero syempre, para kay Atty. Harry Roque, para po kay Madam Maharlika, yun po ay lehitimo. At yun po ay na-verify po nila, no? Sa ilang mga eksperto at may mga dokumento po silang hawak na kanilang ilalabas din sa oras na ito po ay kinakailangan. Alam nyo mga kababayan po natin, kilala na rin yung pagiging bangag, no, nitong ni Marcos Jr. sa ibang bansa, no, dahil po sa hindi rin siya sumasagot, hindi rin naman siya nagpapa-hair follicle, so kaya lalong lumakas ang kutob ng mga tao na totoo talaga ang bidyong ito. Ngunit ang mga otoridad, NBI, police, sinasabi na talagang fake ito. Pero para kay Atty. Harry Roque, isang advantage po ito, yung kaso para sa kanya. So, nadagdagan pa, at tandaan natin na hindi lang isa yung kaso ni Atty. Harry Roque. Ang una ay tungkol sa pulburon video, pangalawa naman, no, ay human trafficking, no, dahil sa kanyang pagkasangkot sa di umano yung mga illegal na mga pogo operation na pagmamayari umano ng mga Chinese sa ating bansa. Pero para kay Atty. Harry Roque, isang advantage ito na magagamit niya. So, kumbaga, yung birada sa kanya, no, ng mga kalaban ay nagiging weapons ni Atty. Harry Roque para mas mabilis maprobahan ang kanyang asylum. Kaya, good job, kumbaga, congratulations sa ginagawa nila kay Atty. Harry Roque. Di ba? Okay, meron pa kayong mga Thank you po, katanungan? sir. Yun ang po yung tanong. Okay. Thank you, sir. Thank you. So kung wala na kayong katanungan, Attorney. yes, Jason? Yes po. Attorney, gusto ko lang po itanong, sa tingin niyo po ba itong sinampa po sa inyo ng Department of Justice ay may kinalaman po ito sa mga pamilya Duterte since kilala po kayong kalyado ng mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at naging secretary din po kayo, bahagi po kayo ng kabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala na pong ibang dahilan sa kanilang pagsamba ng kaso na non-bailable laban sa akin kung hindi ang aking malapit na relasyon sa pamilyang Duterte. Gaya ng aking sinabi kanina, talagang pinag-iinitan nila ako sa mulat-mula doon pa lang sa Quad Committee ng Kongreso dahil akong pinagbibintangan nila na nagpakalat nitong pulveronic video. Alam ko po yan dahil ako naman po ay naging kongresista at yan ang nag-iulat sa akin ng mga malalapit kong kaibigan sa Kamara. At ang sabi pa nga nila, hindi nila titigilan ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga aliado hanggang hindi na sila tuluyang mapulbos
At bago pa nila sinimulan itong Huwad Committee hearings, ay sinabi na sa akin ng mga kasama ko sa Kongreso dati kung anong plano nila no, na ipakulong si Presidente Duterte sa dahig na Alam nyo, no, ngayon, kinasuhan daw po yung Manila Times dahil sa paglabas nila yung leaked document. So, ano yun, tanim fake news, di ba? Yun ang kanilang sinasabi. Fake daw po yung Oplan Horus. Pero pag titingnan natin, i-review natin kung paano natikdaw ng Isiminay, paano pinaaresto, no, at nilosob yung KOGC, yung pagpaparesto kay Presidente Duterte, pagpa-impeach kay BP Sara, at ang kanilang planong pagpapalabas ng warrant gamit ang ICC sa mga malalapit na kaalyado ni Presidente Duterte. Siyempre kasama yung dalawang malakas na mga senador, si Senator Bato de la Rosa and si Senator Bongo, paparesto daw po sa ICC. And of course, kay Vice President Sara na ngayon ay napakasipag mag-ikot sa lahat na parte ng Pilipinas para mangampanya na maipanalo ang 10 kandidato ng Duterte. So, halos lahat ay totoo. Pati itong plano nila, no, kung paano sirain itong mga kaalyado ni Presidente Duterte. Halos lahat ito nakasulat sa Oplan Horus. Kahit sabihin nilang fake yun, hindi totoo yun, parang maniniwala talaga tayo, no, kung yun po ay talagang fake news. Dahil lahat na sequence, no, lahat na mga pangyayari ay tumutugma, no, doon sa Oplan Horus. Pero siyempre, sabi nila ay fake yun eh. Okay, fake. Maniwala tayo. At least, nakita natin, nabasa natin, at na-realize natin na tumutugma ang lahat ng mga nakasulat doon sa dokumentong di umano'y fake. Di ba, Atty. Harry Roque? Okay. Ipa-impeach at patanggal si BP Duterte bilang Vice Tama, President, diba? ipakulong si Congressman Pulong at Tama pa rin. Mans Carpio para sa non-bailable offense, at nadawit nga po ako dahil sa Polboronic video. Ngayon po, Yun. sinampahan ako ng non-bailable human trafficking. Non-billable pala yun. Sir, lastly po, ito rin po ba ay may kinalaman po sa May 12 elections at maging sa nalalapit na po na 2028 presidential elections? Well, nagkaroon ng isang report naman po talaga, isang pahayagan dyan sa Maynila, no, na nagsasabi na talaga meron silang oplan para nga sirain ang mga pamilyang Duterte Ito yun yung Oplan Horus sinasabi ni Atty. Harry Roque at kanilang mga aliado. Sa tingin ko, sa mga nararatipang panahon, marami pang mga pangyayari. Nagsalita na po ang VP Sara na kabilang ang kanyang pangalan sa mga tao na aarestuhin ng ICC. Actually, yan, kasama yan ICC And mismo si Ivy Marcos nagsabi rin yan, Bato, Bongo, Albayalde, Danao, and Vice President Sara. Kasi nakita ko rin yan na kapag sila ay nanalo lahat ng mga senador, no, siyempre pa-impeach sila si BP Sara. At kung hindi nila makukuha yung kompletong boto, malamang ang gagawin nila, ipa-aresto sa ICC si BP Sara. Malamang yan ang kanilang second option. sinabi ko sa kanya na may nakaharap na ako informasyon dito sa Pilipinas, kaya lang pinarating sa kanya. O, di ba? Ang second confirmation. No? Pero nagulat nga ako na bagamat hindi ko pa mismo rin-report sa kanya, nakuha na niya yung balita. No? So, ang balita ko po ay merong dalawa nang na-issue na warrant of arrest at bagamat hindi pa ako nakakakuha ng konfirmasyon na isa sa dalawa si Vice President Duterte, yan po yung... Grabe na. Tinan niya, sabi ni BP Sara, panglas pa siya. At ang uunahin daw si Bato at si Bongo. So, ibig sabihin yung dalawa na yan, pwede kay Bongo, pwede kay Bato. Sila yung number 1 at number 2 din ngayon sa pagkasenador. Diba? Actually, yung mga survey na yun, kung titingnan natin, is manipulated. Pero hindi nila kayang i-manipulate ang resulta ng survey ni Bato at ni Bongo. Talagang mataas pa rin. Kaya no choice po sila. Kaysa manalo, no, naparesto nila. No, kasi alam nila na kahit anong gagawin nila, hindi babaliktad sa kanila yan. Kahit anong gagawin nila, Duterte yan . So talagang ipaparesto nila. No, kaya lahat na nakasulat doon sinasabi nilang Oplan Horus, parang nagkakatotoo. At kahit sinong nakabasa, Atty. Beck, Atty. Harry Roque, no, nagsasabi halos totoo ito. So hindi lang po natin panatanong sa ilang mga abogado, no, ng Team Duterte. Ang naunang ulat na natanggap ko na hinahanapan ko pa ng second at saka third verification. No? So, nakasaad din doon sa Oplan, no? Nagagastos sila ng 8 billion para tulungan ang talong mga kandidato ng... Grabe, no? Barya lang sa kanilang 8 billion, no? Dami talagang pera.
Isko Pilipinas. Duterte at ang kanilang mga supporters at syempre naririyan yung katunayan na single out naman nila yung dalawang kandidato ng Duterte, si Senator Bongo at si Senator De La Rosa para maaresto rin ng ICC. Maraming salamat, Attorney. Maraming salamat, Jason. Okay? So, maraming... Sir, sir, pagpapasensya na hindi ko nasagap kung nasagot nyo kanina. Pero paano nyo po didepensa ng inyong sarili dun sa case na isinampa ng DOJ kung kayo ay nandyan? Siguro hindi nyo naman ite-telegraph yung ano ninyo, yung punches, but still, how do you intend to defend yourself po? Well, 34 years of legal practice naman po ako, no? And also a professor of law at the University of the Philippines College of Law. So alam ko naman po mga remedyo. Hindi ko po tatakasan yan. Haharapin ko pa rin po sila sa korte dahil meron naman pong karapatan ng kahit sinong mamamayan magsampa ng petisyon pag nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ang kahit sinong taong gobyerno. At kapag sila ay nagsampa ng non-bailable na kaso, na walang kaebidensya, in my mind that is grave abuse of discretion. So tingnan nyo mga kababayan po natin. No? Ngayon lang ako nakakita ng kinakasuhan, non-billable, tambak-tambak yung kaso at allegation laban sa kanya. Pero nakangiti pa. So makikita natin no, na sa kabila ng mga paninira kay Atty. Harry Roque, mukhang positibo pa ang nakikita niyang resulta sa maling ginagawa laban sa kanya. Kaya good luck po sa iyo, Atty. Harry Roque. Mabuhay po kayo sa inyong paninindigan at patuloy na sumusuporta sa mga Duterte kahit pa ito yung kapalit na ginagawa sa iyo ng Marcos administration. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyong pagsusuporta mga kababayan po natin. And lagi nating tandaan sa darating na eleksyon, 10 kandidato ni Tatay Digong, Duterte tayo. PDP laban straight, PDP laban straight, PDP laban. Ang Tondo, Pato, Bongo, Hinlo, Mata, Matuleta, Lambino, Rodriguez, Salvador, Kibuloy sa Senado. Ayan mga kababayan po natin, 10 kandidato ng Team Duterte yung ating susuportahan sa darating na eleksyon. Team Duterte, black voting po tayo. Bahala na kayo kung magdagdag kayo ng pang-11 o pang-12. Basta't importante, 10 kandidato ng Team Duterte, no? Mga kababayan po natin ang ating susuportahan. PDP Laban Street po tayo mga kababayan po natin. 10 kandidato lang ang dapat natin iboto. Kung magdadagdag kayo, it's up to you. Thank you. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang bansang maiso.